Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Yung kanyang kaluwalhatian ay ikaw ay i-promote. Yung kanyang kaluwalhatian ay magpakita ng malaking hanap buhay sa iyo. Yung kanyang kaluwalhatian, yun po ang ibig sabihin ng glorify thy name. You are cooperating with God na magawa niya yung mga himalang itinakda niya sa iyo sapagkat ikaw ay labis niyang iniibig. Amen? So behind the scene, ang Diyos ang nagmamaniobra ng iyong promosyon. Behind the scene, ang Diyos ang kumikilos para maging maunlad at mabunga ang iyong pananampalataya. Kapag nakaranas ka ng isang himala, kahindik-hindik na ang gagawin mong pagsamba sa Diyos. At ikaw ay iiyak sa sobrang panggigilalas. At ikaw ay nasa panahon na. Ikaw ay nasa takdang oras na. At ikaw ay magsasabi that He deserves all the glory. Amen. Awitin natin, you deserve all the glory. Magpasalamat na tayo sa Diyos. Luwalhatiin natin ang pangalan ng Diyos dahil gumagawa na siya ng himala sa iyong buhay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong tingnan ang iyong kahinaan, huwag mong tingnan ang kakulangan mo, ang tingnan mo ay ang grasya at pabor ng Diyos dahil wala itong tinitingnan kundi ang kaniyang kapangyarihan. At siya ay nagmamasid kung ikaw ay naniniwala o hindi. Naniniwala ka bang kita ng Diyos ang iyong iniisip? Kung gayon, naniniwala kang kita ng Diyos, ay isipin mo na'y maganda. Amen? Isipin mo na ikaw ang pinakamalusog na tao sa ibabaw ng lupa. Isipin mo na ikaw ang pinakamalusog na tao sa ibabaw ng lupa. Isipin mo na ikaw ang paborito ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Amen? Oh, hallelujah. At laging tatandaan mo, lahat tayo ay paborito ng Diyos. Wala siyang itinatangi. Kaya iyong laging parangalan siya at magpasalamat kang lagi, hindi tuwina, lagi, tuloy-tuloy. At kung masasabi mo ng tuloy-tuloy, salamat at paborito mo ako. Ayan, so, naniniwala ka ba na paborito ka ng Diyos? You are a chosen person. You belong to the holy generation. You are a special people unto God. Special ka dahil si Jesucristo'y namatay para sa iyo at para sa akin. Special tayo dahil tinipon ng Diyos ang lahat ng biyaya at pagpapala upang personal niyang ibigay sa iyo. Ikaw ang mana ng Diyos at si Jesucristo ang kasama nating nagmana. O Diyos na dakila, amang makapangyarihan, ang panalangin ay ibinigay mo upang kami ay mapuspos mo ng panibagong sukat ng kapangyarihan. Kaya't hindi namin kaliligtaan at lagi naming pahahalagahan ang isang pangungusap na panalangin ay higit pa kaysa maghapong paggawa. Kaya gawin mo kaming matibay, matatag, at di nagbabago sa aming mataas na pagpapasya na mabubuhay kami araw-araw katulad ng pangangailangan namin ng hangin. Ang panalangin ay magiging aming ikabubuhay. Kasihan mo kami sa pangalan ni Jesus. So our length of days is the Lord Himself. So we are dependent on prayer. Kaya wag mong kaliligtaan yan. Ang lapit natin sa Diyos ay kasing lapit ng ating panalangin. Ang Diyos ay nasa ating bibig kung Siya ay laging ating sasambitin. The Word of God is near and it is even
in our mouths. Kaya nga po, dito po sa mensaheng ibinigay sa akin ng Diyos, una para sa akin at pangalawa ay para sa inyo. Words we won't regret saying. Words we won't regret saying. Kapag katotohanan po ang binigkas ng iyong bibig, wala ka pong pagsisisihan. Sabi nga ng dating Pangulo ng Amerika na si Woodrow Wilson, hindi na baling mabigo sa isang adhikain na sa bandang huli ay magtatagumpay. Kaysa magtagumpay sa isang layunin na sa bandang huli ay kabiguan. Kaya nga, unawain mo mabuti, ang ating pananampalataya, lagi tayong patungo sa mga tagumpay. Ang ating pinaniniwala ang Hesukristo ang siyang susi ng lahat ng ating pupuntahan sa kinabukasan. Laging tandaan mo, every day is exploration day. We have to explore the Word of God. We have to explore the opportunities that surrounds. Araw-araw po yan. Kaya hindi ka agad tatanda sapagkat marami kang mga hiwagang matutuklasan. Hindi kayang kunin ng tao ang yaman ng karagatan. Hindi rin kayang kunin ng tao ang yaman ng kalawakan. Hindi po ito mahahawakan ng tao sapagkat ito po ay walang hanggan. Kaya nga kung ating uunawain, kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos ng walang hanggan, sapagkat ang Diyos ay mula sa walang panimula hanggang sa walang katapusan. He is from infinity to infinity. Wala pong katapusan ng Diyos. At ang Diyos ay nasa labas ng lahat ng kanyang likha at siya ay nagmamasid. Kaya ikaw at ako ay pinakikilos ng kapangyarihan ng Diyos at ikaw at ako ay kanyang inaayos ang mga lakad. Dahil ang sabi ng Biblia, the steps of the righteous are ordered by the Lord. Kaya yung iyong mga hakbang, pag namamali ka, medyo ipipihit niya sa kaliwa. At huwag kang makikipaglaban sa ginagawa ng Diyos. Just cooperate with Him. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang nasa hinaharap dahil nandun na siya sa hinaharap. He is in our future. Kaya alam niya kung saan tayo dadalhin. Kaya't kung ito ay iyong unawain, ang iyong iingatan ay ang iyong bibig. Sabihin mo sa iyong katabi, ang iyong kinabukasan ay nasa sasabihin mo. Your future is connected with what you will speak of. Yan po ang katotohanan. Pag sinabi mo, nako, mahirap nang magtagumpay. So, hinihikayat mo ang lahat ng pwersa sa iyong paligid para hindi ka nga magtagumpay. Pero pag sinabi mo, sa buhay na ito, napakadali ng tagumpay kung kasama mo ang Diyos. So, ang lahat ng pwersa ng kalangitan ay magbabantay sa iyo at dadalhin ka sa katuparan ng iyong sinabi. Salamat sa isang amen. Purihin ang Panginoon. So, unawain nating mabuti, your future is in your lips. So, words we won't regret saying. Mga salitang hindi natin pagsisisihan at hindi natin ikalulungkot kapag ating sinabi. Kaya pag sinabi kong gwapo ka, hindi ko pagsisisihan yon. Kahit na sabihin mong pangit ka, basta ang paningin ko sa iyo, gwapo ka. At kapag sinabi ko na maunlad ka, hindi ka man maniwala, basta sinabi ko yung aking paniniwala sapagkat ang kaunlaran ay walang boundary. Amen po ba? So, ang kaunlaran ay nagsisimula sa iyong present circumstances ngayon. Kaya kung ano man ang kalagayan mo ngayon, maaaring ikaw, ang problema mo ay kalusugan. Pero nais kong ipaunawa na hindi yan ang layunin ng Diyos sa pagkalikha sa iyo. Hindi ang sakit. Kaya nga unawain nating mabuti,
lahat sa ibabaw ng lupa ay pansamantala. Ang sakit, dumaraan lang yan. Kakapusan, nagtatapos lang yan. Kahirapan, napagtatagumpayan yan. Kaya't kailangan na ang iyong sinasabi sa panahon na ikay mahina, ikay malakas. Sa panahon na ikay mahirap, ikay mayaman. Sapagkat bakit mo sasabihin kung wala kang pera? Talagang kung wala tayong pera, bakit mo pa ipagsasabi na wala kang pera? Sabihin mo, marami akong pera. So ang pananalig po ay pagsasabi ng iyong pinaniniwalaan sa hinaharap. Maaring sabihin, baliw tayo, pero hindi bale, sapagkat ang mga baliw na naniniwala sa Diyos ang may karunungang mula sa Diyos. Because the wisdom that is from God is foolishness to the people of the world. Nakukuha niyo po? Kaya nga unawain mong mabuti, ang iyong kinabukasan ay nasa iyong bibig. Kaya paano mo masusupil ang iyong bibig? Laging tandaan natin na ang dila ay katulad ng timon ng isang barko. Maliit pero napakikilos niya ang malaking barko. Kaya ikaw ay pinagpala at ikay may dila. Dahil kung wala kang dila, ang tawag sa isang walang dila ay ngongo. O kaya ay utal kung maiksi ang dila. Pero hindi matalino ka. Sabihin mo sa iyong katabi, napakatalino. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. Wala kang kulang. Tingnan mo ang iyong katabi, ang ganda nga ng tenga mo. So, yan ay gamitin mo sa pakikinig. Amen? Dahil ang tenga, kaya dalawa, kailangang, sabi ng kasulatan, be quick to listen. Hindi po lesson. Ang sabi ko, listen. Hello? Magi kang mabilis makinig. If today you hear the voice of the Lord. Ang sabi po ng kasulatan, ang sabi ron, if you have an ear, listen or hear what the Spirit of saying to the churches. Laging ibubukas mo ang dalawang tenga mo sapagkat maririnig mo ang matinis na tinig ng Diyos. Sapagkat ang tinig ng Diyos ay nagbubulong ng pag-asa. The voice of the Lord is whispering hope for your life. Nakukuha niyo po? Kaya nga unawain mong mabuti, huwag kang masyadong aasa sa iyong tatay o nanay dahil hindi siya Diyos. Manalangin ka na pagpalain ng tatay at nanay mo, sang-ayon sa iyong panalangin, yun ang dadaang pagpapala sa iyong tatay at nanay patungo sa iyo at patungo sa iyong magiging pamilya. Kaya nga, laging ang Diyos po ang gawin nating pangunahin at laging ang Diyos ang laging sandalan natin sapagkat sa mga kamay niya, iniukit ang ating mga pangalan at sa bisig niya, hindi tayo niya hahayaang madaig ng anumang pagsubok. Words we won't regret saying. Kaya kailangan sabihin mo sa iyong sarili, humarap ka sa salamin at sabihin mo, ako ang pinakamatagumpay sa buong angkan ko. Hello? Amen. So, ikay maniniwala doon sa sinasabi mo. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, ikaw ay napakahusay ng pagkalikha. God created you personally. And God formed you. And God fashioned you
So ikaw po'y nilikha ng Diyos at sa Kanya ikaw ang pinakamagandang nilikha niya. Ang Diyos po may paborito. Bagamat hindi niya itinatangi ang sino man tao, pero may paborito po siya. Sa 12 alagad, ang pinakapaborito niya ay si Juan. Alam niyo kung bakit paborito niya si John the Beloved? Dahil siya ay gustong laging nasa dibdib ng Panginoon. Siya ay laging gusto niya ay nakikinig sa pagsasalita ng Panginoon. Kaya kung ibig mong maging paborito ng Diyos, laging ihanda mo ang iyong isipan, ang iyong puso para makarinig sa boses ng Diyos. Because my sheep hear my voice. Ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig. Alam mo, yung kailangan mong yaman, isang boses lang ng Diyos yan. Amen po ba? Yung kailangan mong kagalingan, tinig lang ng Diyos ang pakikinggan mo at pag naulinigan mo, paniwalaan mo. At kahit na sino pa ang any person that will dissuade you in what you heard, huwag mo silang paniwalaan dahil ikaw ang personal na nakarinig. Amen po ba? Huwag mong paniniwalaan yung mga tao dahil ikaw ang personal na pinagsabihan ng Diyos na sa susunod na buwan, ikaw ang pinakamaunlad sa iyong pamilya. So yan po'y personal at yan po'y sarilinin mo at sa araw-araw sabihin mo sa iyong sarili, ang sinabi ng Diyos, mangyayari sa akin sa loob ng isang buwan. Amen po ba? At magkakaroon ka ng buhay na patutuo sapagkat pinaniwalaan mo ang boses ng Diyos. Ano po ba ang tinig ng Diyos? Ang tinig ng Diyos ay ikabubuti ng iyong buhay. Words we won't regrets saying. Mga salitang hindi natin pagsisisihan, hindi natin ikalulungkot sapagkat ating sinabi. Sabihin mo, I am a child of God. I am a favorite of God. I am blessed to overflowing in Jesus' name. So hindi mo po yan pagsisisihan. Sabi nga nung iba, bakit puro na lang healing at prosperity ang itinuturo ni Brother Greg? At sa isipan ko, anong ituturo ko? Maghirap kayo, magkasakit kayo, mamatay kayo. Ang tao nga nasa kawalanan ng pag-asa, kaya ituturo mo ay pag-asa at ang kasaganaan ay nagbibigay ng pag-asa, ang kagalingan ay nagdadala ng pag-asa. Amen? At pag ikaw ay may pag-asa sa Diyos, hindi ka mananatili sa higaan. Kapag ikaw ay may pag-asa sa Diyos, uunlad at lalago yung iyong pag-asa hanggang sa ikaw ay mapili ng boss mo at gawin kang presidente ng kanyang kumpanya. Nakukuha niyo po? So you will not regret whatever you will say that will be positive in scope. Kaya nga, ang unang dapat mong maunawaan that the words of God are all positive. Positibo po ang lahat ng salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos ay lumilikha. Kaya stay positive. Manatili kang positibo at ito ay sa paraan lamang ng salita ng Diyos. Devour the pages of your Bible. Peruse each page of the Bible. Kailangang iyong lantakan ang bawat pahina ng iyong Biblia at iyong laging suyuri ng pagbabasa ang bawat pahina ng iyong Biblia so that you will create a mind that is like the mind of God. A godly mind is a mind that is filled with the Word of God. Kaya nga, kilalanin mong mabuti. Out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Kung ano ang nasa iyong puso, yun ang maririnig sa iyong puso. Kaya kung ikaw ay puno ng salita ng Diyos, ang laging maririnig sa iyo ay pagtatagumpay, kasaganaan, pagpapala, at hindi ka may stress at ang cortisol level mo ay hindi tataas. Why? Because you have a control, sentiment, and emotion, courtesy of the power of the Holy Spirit. Ang nakakatanda po ay yung stressful life. Kaya magsanay ka na maging matalino sa pagbukas ng iyong bibig. Kung wala ka rin lamang mabuting sasabihin, manahimik ka na lang. Dahil yung iyong sasabihin,
Every idle word, pananagutan natin sa harapan ng Diyos. And what is idle word? Yung hindi makikinabang yung makakarinig. Kaya kung wala kang sasabihing mabuti, huwag ka na lang magsalita. Dahil babalik yun sa iyo. Hello? Ito ang isang halimbawa. May isang lalaki na nasa gilid ng isang bangin at siya'y sumisigaw. At siya'y takbo. At sabi niya sa kanyang lolo, Lolo, kakatakot po yung boses. Bakit? Kasi dumadagundong. At natawa yung lolo at ang sabi niya doon sa kanyang anak, o sa kanyang apo, halika. Ngayon sa halip na isigaw mo ay katatakutan, isigaw mo ay katuwaan, kagalakan. At sumigaw ngayon yung kanyang apo at ang sabi niya, sabihin mo'y ganito, napakaganda ng buhay. At dumagundong pabalik, napakaganda ng buhay, napakaganda ng buhay. Echo po yun. Dahil yung kanyang lugar na kinaroroonan, ang echo po, yung pagsasalita mo ay bumabalik sa iyo ng 3 ulit o 4 na ulit. Napakaganda ng buhay, napakaganda ng buhay. So, descending po yung volume ng echo na boses mo rin. Kaya nga, kapag nagsalita ka na ako ay matagumpay, ako ay higit pa sa mananagumpay, you will not regret what you have said. Dahil yun ang mangyayari sa iyo. Sa ngayon, hindi mo ito lubusang mahahagip, pero paniwalaan mo na lang. Kaya nga, believe the Word of God as true. Kahit hindi mo madama, basta paniwalaan mo. At tiyak na ikay magtatagumpay dahil katotohanan ang salita ng Diyos. Narito ka na rin lamang, huwag ka nang mamili ng salitang iyong paniniwalaan. Paniwalaan mo na lahat. Na ikaw ay gwapo, ikay maunlad, ikay malusog, ikay pinagpala, ikay masagana, ikaw ay mayaman, ikaw ay pinagpala ng Diyos. So anong pipiliin mo doon? Ay di lahat na, all of the above. Amen? Kaya unawain mong mabuti, ikaw ay labis na kinagigiliwan ng Diyos. Hallelujah. So stay positive. Sa Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Ito po yung kapangyarihang nasa iyong dila. Death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. So pansinin po natin. May kasabihan, you are what you eat. Ikaw ay kung ano ang kinakain mo. It is not what you eat, but it is what eats you up. Hello? So, ang ating kinakain, nakapagpapalusog yan. Pero yung pangamba, linululun tayo at sinisira. Kaya avoid worry. Sabihin mo sa iyong katabi, avoid worry. Because it will destroy you. So, death and life are in the power of the tongue. So, ang kamatayan at ang buhay. So, hindi ho pwedeng maghiwalay. Death and life are in the power of the tongue, and they that love the power of the tongue shall eat the fruit thereof. Amen po ba? So, death and life. Kaya pag nagsalita ako ay matagumpay, ako ay maunlad. That is life for me and death to my flesh. Hello? Kaya hindi pwedeng maghiwalay. Kaya pag sinabi mong ikaw ay mahirap, patay ang buhay sa iyo. Hello? Kaya kailangan sa iyong dila, ipahayag mo ang salita ng Diyos dahil ang kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo ay higit na mas makapangyarihan kaysa Satanas na talunan at mga demonyo niyang kapwa talunan. Kaya pag nagsalita ka, ako kay Hesus Kristo, higit pa sa mananagumpay, pinapatay mo ang mga demonyo sa iyong paligid. Wow! Hallelujah! Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Kaya, pansinin po natin, you are putting boundaries around you by the word that you speak of. Linalagyan mo po ng boundary ang iyong buhay sa salitang iyong ipinapahayag. Ako'y masagana, ako'y mayaman, because Jesus became poor so that I may be rich. Hello?
I am blessed with all spiritual blessings. And God blessed me. And it added no sorrow with it. Kaya pag sinabi ko, I am blessed, sorrow will flee away from my life. Hello? So, when you speak, then you are putting boundary around your personal life. And then, sa Proverbs 20 verse 27, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. So, pansinin po natin, spirit and belly. Yun pong spirit and belly, yun po yung lugar, yung belly ang lugar ng ating espiritu. Kung titingnan po natin yung belly at yung tiyan at sikmura, yung belly po, tingnan natin sandali. Dahil nais kong inyong maunawaang mabuti na kapag ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na prompting, dito po yun. Para kang kinakabahang hindi mo maunawa, pero ikaw ay ni-stir up ng banal na espiritu. Sa John 7:37, ipakikita ko po sa inyo na out of your belly, laging iyong unawain ikaw ay ini-insight ng banal na espiritu para ikay ma-excite sa malaking gagawin ng Diyos sa iyong buhay. So, the Holy Spirit is inciting you to excite you in a mighty work that He will perform through you. Amen? So, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if anyone thirst, let him come unto me and drink. Verse 38, he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. So saan daw magsisimula ang balon? Saan daw magsisimula ang bukal ng ilog ng buhay na tubig? Sa iyo pong espiritu. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Amen po ba? Kaya nga, pansinin po natin that the candle of the Lord is the spirit of man. So, ang kandila ng Panginoon ay ang espiritu ng tao. So, ano po ang ibig sabihin? Na ikaw ay liliwanagan ng iyong espiritu sapagkat ang salita ng Diyos ay nasa iyong espiritu. Kaya sa loob pa lamang magliliwanag ka na, kaya pagdating ng pagsubok, hindi mo nakikita yung pagsubok, ang nakikita mo ay yung pagpapala after the test. Hello? So instead of focusing on the problem, you are now focusing on the result. Nakukuha niyo po? Nakatingin ka ngayon ay sa magandang hinaharap, nakatingin ka ngayon ay sa pagtanggap nung gantimpala ng pagtatagumpay. So, iyo pong ibinabaling ang iyong isipan sa mga, alam mo, ang atin pong buhay ay nabubuhay tayo sang-ayon sa ating nakikita. At hindi lalagpasan ng Diyos ang ating common sense. Hindi lalampasan ng Diyos ang common sense. Pero ating unawain na meron pong supernatural sense. Kaya yung common sense ay yung kaya nating unawain. Yung kaya nating abutin ng isipan. Pero ang supernatural spiritual sense ay yung hindi nating kayang mahagip ng ating isipan.
Kaya nga ating unawain, kapag nag-solve ka ng mathematic problems, alam mo because of the given, alam mo dahil may aklat kang gagamitin. Pero ang karunungang buhat sa Diyos ay hindi galing sa aklat na sinulat ng tao. Ang karunungang mula sa Diyos ay personal na galing sa Diyos. Kaya ang kailangan lamang natin magpatuloy na sumampalataya kay Jesus. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. So what has the scripture said? Out of his belly shall flow rivers of living water. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Jesus, mula sa iyong espiritu ay dadaloy ang ilog, mga ilog ng tubig ng buhay. Glory. So, unawain mong mabuti by speaking positive word, and the only positive words are the word of God. So when you speak the word of God, you are putting boundary all around you. Naglalagay ka ng boundary. Kaya pag sinabi mo, ako'y pinagpala kay Hesus Kristo, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, tatanggapin ko ang lahat ng aking kahilingan. So you are putting boundary, and you are allowing the host of the kingdom to mightily work. At gagawa sila sang-ayon sa naririnig sa iyo. Kaya iwasan mo ang pagsasabi mahirap ang buhay. Totoo po mahirap ang buhay, pero wag mo na sabihin. Ang isa po ba na nasa kulungan ay sumisigaw, preso ako, hindi na. Dahil talagang kaya siya nakakulong, preso siya. Kung nasa hirap ka ng buhay, wag mo na sabihin mahirap ang buhay. Nasa hirap ka na nga ng buhay. Sabihin mo, may maganda akong kinabukasan, may maganda akong hinaharap. Iangat ako ng Diyos. Hallelujah. And you will not regret your words. Dahil yun po ang katotohanan. Kaya ating unawain ang grasya, ang biyaya ng Diyos. So third, if you believe Jesus, the third truth is this: you will be hounded by grace. Alam niyo yung hounded? Hahabulin ka ng grasya. Kahit saan ka sumuot dahil salita ka ng salita ng Diyos, ikaw ay hahabulin ng salita ng Diyos. For surely goodness and loving kindness themselves shall pursue you all the rest of your life. One thing have I desired, to dwell in the house of the Lord forever, to behold His beauty and to inquire at His temple. Kung ikaw lamang ay magpapatuloy magsalita ng salita ng Diyos, ito po ang sasabihin ko sa iyo, hindi ka magkakandatuto sa pagtanggap ng mga biyaya at pagpapala at pabor ng Diyos. Magkakaroon ka ng himpilan ng telebisyon na hindi ka naman nagpagod. Magkakaroon ka ng bahay na hindi ikaw ang nagtayo. Magkakaroon ka ng sasakyang hindi ikaw ang bumili. Darating yun. Amen po ba? Darating yun. Dahil yun ay mangyayari sa mga sumasampalataya sa Panginoon. Gusto mo yun? Ako naroroon na at gusto ko pa ang marami. Sa Proverbs 18:20, Proverbs 18:20, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. So pansinin po natin, you are what you eat. Therefore, all truth is parallel. You are what you speak. Ikaw ay kung ano ang iyong kinakain. Nagpatotoo kanina ang isang kapatid dahil yung sobrang kirot at kati doon sa kanyang sugat. Hindi niya pwedeng kamutin dahil sa loob. At hindi rin niya kayang matiis yung sobrang kirot. At binago nung kanyang doktor ang pagkain. At nung sundin niya yung mga tamang pagkain, wala nang kirot, wala nang kati, maluwag at magaan ang kanyang pakiramdam sa buo niyang katawan. So you are what you eat. At the same time, you are what you speak. Alam mo, ang mga taong laging nasa kabiguan, laging ang kwentuhan nila ay sila'y inapi, sila ay siniraan. The more you speak na ikay inaapi, lalong dadami ang mga api sa'yo. Manahimik ka na lang. Kung inaapi ka, sabihin mo, salamat sa mga kasangkapan mo sa promosyon ko. Kapag sinisiraan ka, salamat at ako'y sinisiraan, malalapit na akong iangat. May nagpapanalangin sa akin dahil natatakot siya kaninang umaga.
Dahil yung panalangin ay tinugon, siya na-promote. At ang sabi niya, ang dami pong naiinggit sa akin. Ay sabi ko, di lalong maganda, ipopromote ka pa lalo ng Diyos. Sapagkat kapag may naiinggit sa iyo, ang ibig sabihin, ikay iaangat pa ng Diyos at ang iyong gagawin lang ay paniwalaan mo na ang Diyos ang nag-promote sa iyo at ang Diyos din ang magpuprotekta sa iyong promosyon at ang Diyos din ang magpapatibay ng iyong kalagayan. Amen po ba? Kaya nga, ang pangapat na katotohanan, you will be surrounded by the presence of the Father. Hello? Ikaw po ay paliligiran ng presensya ng Ama at ikaw ay aaliwin, ikaw ay palalakasin ng loob. And then, ang panglimang katotohanan po, hayaan mong mamahinga ka na lang at magikang payapa. Rest and be calm. Manahimik at magikang payapa. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Kaya nga po yung meditation, napakahalaga po. Kumuha ka po ng mga talata na nagpapahayag kung ano ka sa harapan ng Diyos. I will be blessed with mighty blessing. God will promote me because promotion neither come from the east nor from the west. It comes from on high. Amen? Kaya wag mo nang akalain pa na ikaw yata sa iyong edad ay hindi na uunlad. Hindi po. Uunlad ka kahit ano ang edad mo. Pero paniwalaan mo, manahimik ka, mamayapa ka, at pagtiwalaan mo ang Diyos at sabihin mo yung iyong pinaniniwalaan sa Diyos. And then sa Proverbs 18, sa Proverbs 10:31, the mouth of the just bringeth forth wisdom, but the froward tongue shall be cut out. Ano po ang ibig sabihin? The mouth of the just bringeth forth wisdom. So, ang bunganga o bibig ng matuwid ay nagdadala ng karunungan. Ngunit ang masamang dila ay puputulin. Ba, matindi ito. Hindi po pagkaputol ng dila, kundi patatahimikin dahil hindi makakayanan ng isang chismoso ang kanyang paninira sapagkat siya'y uusigin at susurutin ng kanyang budhi. Because the candle of the Lord is the spirit of men. Kaya nga atin pong unawain, pag umunlad, ikatuwa mo at yung kasama mo sa opisina ay na-promote at naunahan ka. Dahil kapag ikay natuwa, ipagtatayo ka ng Diyos ng bagong kumpanya na magiging kaisa ng kumpanyang kinaroroonan mo. Amen? Kaya hindi linampasan ka dahil ikaw. Nangyari po ito sa isang babae. Pinuntahan ko siya sa ospital dahil siya ay kasama dun sa aking Bible study group. At siya napakatalinong babae. Graduate siya ng mataas na paaralan at mahusay siya na accountant. At yung bagong-bago sa opisina, dahil sexy, iprinomote ng kanyang boss. At yung kanyang tenure na matagal na ay linagpasan. At ang naging directress niya, siya ay assistant at nag-resign yung directress. Dapat siya ang next online. Pero ang kinuha ay yung newcomer. At samang-samaan loob niya at na-hospital siya, nag-shoot up ang blood pressure niya at masama ang loob niya. At kinausap ko siya, gusto mo na bang mamatay? Ay, hindi po, brother, hindi. Ay, bakit ka ako galit na galit ka? Ay, kasi lahat ng sama ng loob, lahat ng hinanakit, inilabas niya sa kanyang bibig. Sabi ko, mamamatay ka na niyan. Hindi po, ayoko, gusto ko po mahabang buhay. Magpatawad ka kako. Ay, hindi ko po sila mapapatawad. Ay, di mamamatay ka. Ay, di po, gusto kong mabuhay. Magpatawad ka. At siya po'y nagpatawad at tinanggap niya yung kanyang kalagayan. Alam nyo, kinuha siya ng United Nations at ginawa siyang head ng ayaw kung ano ang tawag doon, pero isang korporasyon ng United Nations. Ginawa siyang head ng United Nations office.
At muli po tayo ay nasa portion ng pagbasa ng isang liham. At dalangin ko na ito ay magsilbing hamon. When God's plan is obeyed, then He will empower those who abide by that plan. Kaya nga po, ating bigyan ng daan ng isang liham at ating basahin kung ano ang bunga ng kanilang pagsubaybay sa palatuntunang ito. Ano ang apekto sa kanilang personal na buhay? At ang sabi po ng liham, Dear Brother Greg, pagbati sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ako po ay isa sa milyong tagapakinig ng inyong programa, Tinig ng Kanyang Pagbabalik, tuwing 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Laki po ng liham kung ito ang deposit slip ng aking love gift para sa ministeryo, na alam ko pong makatutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan para sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Nawa po ang patuloy na kayo ay gamitin at pagpalain ng Diyos sa paghahatid ng Kanyang mensahe sa araw-araw. Ako po ay lubos na napagpapala ng inyong programa sa radyo. Minsan na rin po akong naka-attend ng inyong gawain sa Cuneta Astrodome. My prayer request po, Brother Greg, pakisama po sa prayer na maging maayos ang aking working relationship sa aking mga co-employees. And another prayer request po, makatagpo na ako ng lifetime partner na ang ating Panginoong Jesus ang magkakaloob. Hanggang dito na lamang po, God bless po and more power to your program. In Christ, Sister Dinky. Sister Dinky, salamat sa iyong pagbibigay ng pagkakataon. Napakahalaga nitong liham na ito sapagkat ito ay makahamon sa milyon-milyong subaybay sa telebisyon at sa radio ministry natin. At dito ay ang kanyang panalangin ay good working relationship sa kanyang mga co-employees. Kaya ang idadalangin ko ngayon, una, ay sa lahat ng mga empleyado. At ang pangalawa ay sa lahat ng gustong mag-asawa. At ang kanyang kahilingan ay bigyan siya ng Diyos ng isang mapapangasawa na may pusong tapat sa Diyos. At ito po ay pwedeng hingin sapagkat ang Biblia ay maliwanag na nagturo, humingi ka at ikaw ay tatanggap. Alisin mo ang anumang kabagabagan sa iyong puso sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos. Manalangin tayo. O Diyos, dinadala ko po ang kahilingan ng sumulat na si Sister Dinky. At ito po ay isa na naman na palatandaan na marami ang mga kagaya niya na may suliranin sa kanyang relasyon sa kanyang mga katrabaho sa opisina. O Diyos, yun pong patutuon niya ng pagiging anak ng Diyos. Nawa sa kapangyarihan mo, umagos at dumaloy ang iyong liwanag sa kanyang buhay. Na makita ang larawan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Na maunawa ng kanyang mga kasamahan sa opisina na siya ay nagpapakita ng buhay na nagtatapat sa iyo. Kaawaan mo at kahabagan siya sa kanyang hangarin na ang mga taong kasama niya sa trabaho ay makilala ka. At ito po ay napakahirap gawin kung hindi mo siya sasamahan. Kasama ang may ganitong suliranin, ako'y lumalapit sa iyo at hinihiling ko na ang bawat isa ay bigyan mo ng kakaibang tibay at katatagan sa pagkamatiisin at makapagpatuloy na sila ay liwanag sa mga kasamahan nila sa opisina at asin
para sa kanilang kaligtasan. Pagpalain mo po ang lahat at bawat isa ay maging matapang na magpatuloy sa kanilang buhay na patutuo. At gayon din po sa kanyang kahilingan. Ito po ay buong katiyakang sinabi mo sa iyong salita. Sa anumang balak namin, sangguniin ka. Hingin ang karunungan at hingin ang payong nang gagaling sa iyo. Dahil ikaw po ang may alam kung sino ang nakatakda na kanyang mapapangasawa. Kaya sa lahat ng nanais na magkaasawa at ibig nila na matiyak ng buong katiyakan ng mapapangasawa nila ay yung may takot sa iyo. Kaya mangyari po, maganap po ang katugunan sa panalangin ito at matanggap nila at matamo ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kaya't napakaganda po at ito po ay magsisilbing hamon din sa akin upang lalong hilingin ko sa Diyos na maging matatag ako sa pagpapatuloy ng pangangaral sa radyo at telebisyon. Kaya't ang hamon ko sa bawat sumusubaybay sa palatuntunang ito, magkaroon kayo ng oras at pagkakataon at kaunting sandali upang kayo ay sumulat ng inyong patutuo sa mga address na makikita natin sa screen o di kaya ay sa ating text line o di kaya ay sa ating Facebook at Twitter accounts at sa email. Ano man po ang inyong patutuo at random, ay bibigyan natin ng pagkakataon na ito po ay ating mabigyan ng pagbasa o pagtukoy at maranasan ninyo na marami ang mahahamon sapagkat ito'y magsisilbi na pagpapatunay sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Mahal po tayong lahat ng Diyos. So, ang liham ninyo ay masugid at masidhi kong inaasahan. Mapagpala po kayo ng Diyos sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. Doble ang taas ng sweldo at mas marami ang tauhan niya kaysa dun sa nasulot sa kanya. Kaya kung nasulutan ka ng posisyon, magdiwang ka lang. At sabihin mo sa akin, Pastor, nangyari na po, nasulot na ako, o di kay papunta na sa promosyon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya laging unawain mo, may mas magandang iniisip ay ng Diyos kaysa iyong hinahangad. Sabihin mo sa iyong katabi, mas maganda ang plano ng Diyos kaysa iyong pangarap. Amen? Oh, hallelujah. Kaya nga, unawain mong mabuti, if you stay positive, and staying positive is by declaring the Word of God every day, then you will be bounded with the Word that you spoke. And then thirdly, you will be hounded by grace. Ano po ang grace? Yung hindi mo kaya, ang Diyos ang kakaya. Yung hindi mo alam, ang Diyos ang magpapaalam. Because wisdom and revelation will be given to you. At magugulat ka na lamang sapagkat ikaw ay meron ng certificate of recognition na ikaw ang pinakamahusay sa lahat ng mga empleyado. At ngayon, ikaw ay iangat at ikaw ay pararangalan. At thereby, anong mangyayari? Ang Diyos ay mapaparangalan sapagkat sa opisina mo, kilalang ikaw lamang ang born again. Sa opisina mo, alam na ikaw lamang ang maingay pag nananalangin. Sa opisina mo, alam na ikaw lamang ang may kilik na Biblia. At
pararangalan ng Diyos ang lahat ng siya'y pinagmamalaki, sapagkat ang sabi ng Diyos, kapag ikinahiya mo ako sa harapan ng kaopisina mo, ikahihiya rin kita sa harapan ng aking Ama. Kaya wag mong ikahiya na ikay born again. Wag mong ikahiyang ikay anak ng Diyos. Iyong ipakita na ikay anak ng Diyos. Hindi salita lang, kundi nakikita sa iyong ugali, nakikita sa iyong galaw, nakikita sa iyong gawi. Glory. And then the sixth truth is that God will be glorified. Amen po ba? So when God is glorified because of what we are speaking, because of what we are doing, then people will be edified. Kaya yung nasa paligid natin ay magkakaroon ng lakas ng loob na magtiwala sa Diyos. Kaya nga ang gustong lagi kong ipaalala, natuwa si Putipar. Sapagkat nakita niya na si Jose ay sinasamahan ng Diyos. Kaya pag nakita ng boss mo na kung ano-ano ang sinasambang Diyos-Diyosan, pag nakita ng boss mo na mula nung ikaw ay maging empleyado niya, umangat ang kanyang kabuhayan, umangat ang kanyang negosyo, umangat ang kanyang lahat-lahat sa buhay, siya ay napagpala ng Diyos at yun ay mapupunan niya. At nung si Daniel ay pagkasunduan na patayin, hindi niya tinigilan ang pagpapakilala sa Diyos. Kahit na may edict, kahit na may batas na ang sinumang mananalangin sa loob ng 30 araw na nakikita publicly ay papatayin. Hindi siya tumigil sa kanyang nakagawian at lantara na siya nanalangin sa publiko. At siya'y kinulong. At ang sabi ng kaibigan niyang hari, Daniel, Daniel, na tapat na lingkod ng Diyos, iniligtas ka ba ng Diyos na iyong pinaglingkuran ng tapat? Mahal na hari, eto po ako't buhay pa. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo. Kapag ikaw po ay nagpatuloy sa Diyos, hindi yung pinag-aralan mo mag-aangat sa iyo. Oh, I doubt it. Ang mag-aangat sa iyo ay ang Diyos. Believe me, ang Diyos ang nag-aangat sa akin, hindi ang aking naabot na pinag-aralan. Kapag ang Diyos ay sinunod mo sa kanyang sasabihin sa iyo, ang Diyos ang mamamahala sa iyong buhay. Isang patutuo at nawa ito ay mangyari. Yung atin pong outreach sa Binyan, narinig ko lang ngayon, ay sa second floor at napakaliit po ng lugar, good for 50 person. At ang sabi ng may-ari, lumipat na kayo sa third floor. At yung third floor po, walang kabuhay-buhay. Napakadumi. Pero walang may alam na in 6 months' time, hindi na sila magkakasya doon sa 50 capacity na lugar. So lumipat siya sa 250 na lugar. At ang maganda nun, hindi tinaasan ang bayad. The same rent at tatapos sa August. Ngayon, kinausap kanina ang ating pastor doon at ang sabi ng may-ari, kukunin ng isang Korean shopping store ang third floor. At kung pwede raw, gagawin nila yung fourth floor at ang sabi ng may-ari, the same rent, buong fourth floor inyo. At ang sabi ng Koreano, aming ipatatiles yun, ipagagawa namin ng ceiling at lalagyan namin ng escalator. That is a fair deal. Amen? Why? Dahil kasi kanilang laging ipinapahayag. Kaya ipahayag mo lagi na ikaw ay nasa kamay ng Diyos at ikaw ang iyong anak. Laging ipahayag ninyo, mga magulang, ipahayag ninyo na ang anak mong ito ay magiging presidente ng korporasyon. Ang anak na ito ay magiging presidente ng kung ano man. Basta ipahayag mo lang. At laging tandaan mo, hindi mo pagsisisihan ng iyong kapahayagan. Huwag mong tingnan ang kanilang ugali sapagkat yung ugaling yun ay malalakihan nila. When maturity comes, laging tandaan mo, a good character sets in. Amen po ba? Bayaan mo lang. Mga barkada pa yan Yan sa barkada, ganyan pa lang yan. Pero pag sila ay nakatikim na ng himala, pag sila ay nakatikim na ng promosyon, makakalimutan nila ang mga barkada nilang walang pangarap sapagkat sila ay ililinya ng Diyos sa mga taong may pangarap at magkukwentuhan sila ay pangarap sa pangarap at pangarap. At sila ay magpapatuloy.
Sa pangarap ako ay nilikha ng Diyos at sa pangangarap ako ay iaangat ng Diyos. Bow down your head at laging unawain mo that people will be edified through the manifestations of the presence of God in your life. Dakilat makapangyarihang Diyos. Salamat nga po sa salitang laging aming naririnig. Na ikaw ay dakilang Diyos, na ikaw ay makapangyarihang Diyos, na ikaw ang may lalang at likha at balak ng lahat at ang kalooban mo ang pinakamainam na kalooban. At kami ay puspusang naniniwala at nalalaman namin na kami ang iyong kasangkapan sa isang bagong Pilipinas, kami ang iyong kasangkapan at kami ang iyong kamay, kami ang iyong mata, kami ang iyong bibig, kami ang iyong paa, kami ang lahat-lahat na iyong gagamitin para iluklok ang Pilipinas sa natatanging pagluluklukan ng isang dakila at walang katulad na bansa. Sa iyo ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman niyan? Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa